I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. This gentleman's agreement is treasonous. Kung totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Yung nagkaroon, pumutok niya mga usapin sa WPS ay sabi niya, nung kampanya, election, ay siya yung susugod, magje-jet ski. Naalala pa ba ninyo yun? Yung jet ski na moment na yun? Yo, what's up sa inyo dyan mga tol? Tara, pag-usapan natin ulit itong topic patungkol kay Alice Guo na siyang kasulukuyang mayora o mayor ng Bamban. At nga mga nakakalipas na mga araw ay talagang usap-usapan to at hanggang ngayon yung pinag-uusapan pa rin dahil talagang mahalaga pong bagay ito Itong mga nakakarang araw may mga nakita po tayo na nagpo-protekta, nagsasalita ng patungkol sa kanya na bakit daw nalilihis o inililihis yung topic na Pogo at nauuwi kay Alice. Dun nga sa mga nakita po natin sa nakaraang mga video, we believe na ito po ay tama naman yung ginagawa sapagkat si Mayor Alice o Mayora Alice ng Bamban ay nalilink ngayon sa issue ng Pogo, especially dun sa mga sinasabi sa mga balita na ang mga papel ay iyon ang magpapakita kung ano yung connection niya talaga at mayroon silang nakikita. So, pag-usapan natin kung gaano ba katindi ngayon yung mga nangyayari, especially sa social media, kung paano yung galaw ng mga tao, kung paanong walang pakialam, kung paanong mabilis madala ng damdamin yung mga tao at mawalan na ng pakialam dito sa ating kalayaang meron tayo ngayon sa demokrasya ng ating bansa, kung paano po nawawalan ng kumbaga puso dun sa mamamayang Pilipino ang marami. So tingnan natin yan lahat ngayon sa video na ito, pero kung di ka pa nakasubscribe, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin. Alright mga tol, tara. So ayan, syempre bago tayo mag-umpisa, tignan muna natin yung ilan sa video ni Alice Guo dito sa TikTok at sa iba pang platform, pero especially dito sa TikTok, ito yung papanoorin natin. Tingnan natin. So ayan mga tol, ina-upload to ni Momoryok. So hindi ko sure kung, kasi hindi naman tayo nanonood talaga ng vlog nito ni Alice at I think sa vlog niya ito, pero gayon pa man nga, hindi nga tayo nanonood sa kanya. So kayo na lang bahala, mag-comment kayo dyan kung totoo ba tong video na to. Pero mukhang legit to, totoo to na ganito yung sinasabi niya. So play nga natin, play. Pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay tuyo. Kasi hindi siya malat at ito talaga paborito ko. So yun mga tol narinig naman ninyo. Paborito niya daw yung tuyo. At ano ba sinabi niya? Ito talaga kasi hindi siya malat at ito okay, narinig ba ninyo yun? Narinig ba ninyo? Tingnan natin ulit. Hindi siya malat. Umaga, pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal ay tuyo. Kasi hindi siya malat at ito talaga paborito ko. Okay, wala na tayong sasabihin doon guys. Yung Pilipino ka, alam mo kung ano yung tuyo. So, mukhang alam naman ni Alice Guo talaga kung ano yung tuyo. Ito daw po ay hindi maalat. Okay guys, next natin yung video. So dito disclaimer lang mga tol, in-upload po dito yun sa account ni Boy Audacity. I don't know if talagang official ba to. I think official account naman po ito ng tao dahil meron siya ditong 300k followers and 2.8 million likes. So pwede naman ninyo i-check yan. So dito nakita ko lang din po yung video na to at siya po ay nagsasalita patungkol sa nakalipas na administrasyon at kasalukuyan. Ito na bang mga kaganapan, play po natin. Alam niyo yung pakiramdam na parang binenta yung bahay mo na wala kang kaalam-alam. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. This gentleman's agreement is treasonous. Kung
totoo itong kasunduan, mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Noon pa man, questionable na ang pagiging close ni Duterte sa China, maging ang kanyang paninindigan sa West Philippine Sea. Wala na tayo. Yun ang history, tapos nag-file sila ng kaso, nanalo tayo. Yung papel, sa totoong buhay, between nations, yung papel, wala yan. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Bilang isang Pilipino, sobrang nakakasama ng loob ang ginawa agreement ni Duterte sa China. Agreement na hindi pinaalam sa mga Pilipino. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine Province of China. Kung ang resulta ng desisyon ng isang pinuno ay makakapekto sa pangkalahatan, dapat ang unang-una makakaalam ay mga Pilipino. Lalo na kung may mga Pinoy na sinasakripisyo ang kanilang buhay para lang ipaglaban ang karapatan ng bansa. Sa isang demokrasyang bansa, dapat ang unang mangibabaw ay yung mga karapatan at boses ng mga Pilipino, hindi yung isang pinuno lang. Okay mga tol, ayan po yung sinabi ni Boss Boy Audacity. So I think you can check his contents din. Maybe may mga sinasabi rin talaga siya dyan. So ngayon pa man mga tol, nakita po ninyo ayon sa mga makikita mo rin kahit noon sa mga nakalipas na panahon, ay yun nga po, diba, yung isa sa nakaupo noon ay bago po yun maupo ay nagsabi na, hindi ko na matandaan exactly, pero isang bagay yung naaalala ko palagi na sinasabi niya na yung nagkaroon, pumutok niya mga usapin sa WPS, ay sabi niya nung kampanya election ay siya yung susugod magje-jet ski. Naalala pa ba ninyo yun? Yung jet ski na moment na yun? Ako kasi hindi ko na masyadong maalala, konti lang eh. Pero mahalaga yun ha. Mahalaga yun kasi after nun, nang siya'y maupo, siya po ay naging kaibigan ng kalaban. Ganun po yung yung naging timpla, naging tikada po ng galawan. Pero 'di ba, I'm not telling you guys na hindi siya naging maayos sa mga pamamalakad, 'di ba? Marami pong na isaayos, marami po siyang ginawa na bagay, pero hindi tayo dun no? Okay 'yun. Tama 'yun. Kung tama, ipagpatuloy kung tama. Kung ano man ang mga nasimulan niya at mga nagawa niya, mabuti 'yun Pero ang tinitingnan natin ngayon dito yung kalagayan, no? Na sinasabi nga yung agreement na yan, sinasabing agreement na yun, no? Kung totoo ba yun, di ba? Totoo nga yun, wala tayong alam na nakikinig lang din tayo sa mga balita kung ano ba talaga yung mga pinanghahawakan nila doon, no? Pero para sa akin, no, personally, kahit tayo ay simpleng mamamayan, maintindihan mo yung lengguwahe, di ba? Sabi nga, di ba, hindi naman to biro-biroan na mga bagay para sabihin mo yung mga birong bagay din. Seryoso yun. May mga nasasaktan, merong nahihirapan. Nagaya po nung sinabi ni Kuya dito, no, na, di ba, paano yung mga lumalaban, di ba? Lumalaban, ang hirap, no? Sinasabi, sumuko na lang. Hayaan na. Wala naman tayong magagawa. Parang ganun yun yung tinatakbo ng usapan. Pero, di ba, pagka ang namuno, di ba, isang komunista, sinasabi nyo ba na yun ay magiging mabuti, diba? Kasi marami nagsusulong yan hindi natin alam, baka nakaupo na sa gobyerno yung mga may ideolohiya ng ganyang bagay, diba? At isa ba ito yung tinatapik ni Kuya dito na tao na sumusuporta sa sistemang komunista? Tandaan po natin pagka komunista, gaya ng sinabi din niya dito sa video na ito, ay isa na lang pakinggan ninyo syempre yung pinuno, yun na yun. Kaya kahit anong gawin ninyo, anong itakbo, ilakad ng mga bagay-bagay, meron na kayong sinusunod na isang utos kahit nasan ka. So iyan naman, diba, makikita mo yan, panoorin mo, mag-research ka kung paano tumatakbo yung sistema nila. Pero bakit ganun na lamang, no? Bakit ganun na lamang pag makikita ninyo sa internet dito, no? Tulad po nito, in-upload dito, Mayora Alice Guo 2. So, kasi maraming gumagawa na ng account ngayon, no? Parang nagpa-viral pa yung issue, yung pagiging link niya sa Pogo, itong si Alice, no? Dami nang gumagawa pong accounts. I think hindi naman official yan. Anyway, ano bang makikita po ninyo dito, no? Nagpe-play sila ng mga, nag-upload sila ng mga video na kagaya po nito. Yan.
lalagay ng inumin, palamig ba yan o ano man. So sapat na ba yun para sabihin mo na okay na mga bagay, no? Although hindi natin siya pwedeng husgahan, hatulan ng tapos dahil hindi pa nga, miski yung investigasyon hindi pa tapos, pero di ba dapat ba meron ka na bang pinapanigan o ano pa man? Kasi ito, diba, kahit sa Senado makikita po ninyo may mga bagay na hindi na po nasabi ng malinaw at hindi sinabi yung iniimbestigahan, especially kay Alice. So ngayon tignan po ninyo mga comment dito, no? Sabi, grabe naman, manakop si Alice Guo kasama pati puso ko. Diba? Hindi ko alam sa mga tao ngayon bakit nagiging ganun. Ito ba yung mga totoong account po ninyo o account na po ng mga komunista naglipana na sa internet, social media? O diba, same, gagandahan sila. Naniniwala ko may nagaganda naman talaga na kahit hindi komunista. Pero diba, ibang galawan po yung parang humahanap ng simpatya yung mga content sa internet. She has a heart for her people. King Bamban. What if kung talagang, no? Kasi hindi natin masabi, kaya natin sinasabing what if, kasi hindi naman napapatunayan, although nakikita mo na ng malinaw. Di ba? Hindi ko alam eh. Pero pagpalagay na lang natin na ganun, what if talagang parte sa nyo na talagang isa siya sa mga nagdidesisyon dyan sa Pogo na yan, at malaman po ninyo kung ano mga ginagawang krimen, kasamaan, pang-abuso sa kapwa natin Pilipino, maging sa mga banyaga sa loob ng bansa natin dyan sa mga Pogo na yan. Maging parte sa nyo, paano mo masasabi na siya ay gumagawa ng mabuti sa mga tao? Hindi ba ito yung sinasabi na may motibo kaya gumagawa ng maganda? Pwede ba yon? Pwede ba yon? Kayo, ano masasabi nyo? Pwede ba yon? I think may mga pangyayaring ganun, kaya dapat maingat po tayo. Ito, we need leader like this. Anong basis mo? Kung kapwa nga natin Pilipino marami ng corrupt, what if pa yung hindi natin kababayan kung sakaling ang say talagang spy o Chinese? O, sabi dito, this is what is spy? O why? Kung spy to, sana madami pang spy na ganito. O, tignan mo mga pinagsasabi nila. Natural, kung spy ka, magpapahalata ka ba? Ako po. Ano po ba nangyayari sa atin? Bumaba na po ba yung isip natin? So again, wala tayong kinakampiang politiko o ano pa man, pero 'di ba, mabigat po yung mga usapin po dito ngayon kung tayo ba ibinenta talaga, 'di ba? So bago tayo magpaalam, no, play natin ulit yung bandang unahan dito, no. Ramdam na parang binenta yung bahay mo, no, wala kang kaalam-alam. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement. Okay. So ako, never po tayo naging supporter ni BBM o kahit ng anong politiko. Never po tayong makikita mo nag-upload ng video para suportahan yung isang politiko o ano pa man. Pero titignan na lang po natin palagi kung ano yung ginagawa nila. So kung may nagsasabi na gustong umupo ni presidente ngayon ng bansa natin ng higit pa sa termino niya, maaari na ito'y hindi maging maganda, 'di ba? Kasi nga sa komunistang bansa ay ganun eh. Sila na dynasty. As long as wala namang ganung usapin, wala akong nakikita na ginagawa si BBM na mali diyan, 'di ba? Lalo ngayon sa sitwasyon natin ngayon, dapat ipanalangin po natin mga namumuno sa atin. Katulad po niyan, may mga sikretong agreement. Kaibigan ba talaga yung China? Diba? Sa kauli-ulian, bago tayo magpaalam, kapag sila na ang namuno, maging komunista rin tayo, magiging democratic country pa ba tayo, magiging malayang bansa pa ba tayo? Naniniwala ka ba na ibinenta ni PRRD ang Pilipinas, yung sinasabi nilang secret agreement? Naniniwala ka ba doon or hindi? Ako, questionable sa akin ang lahat. Panalangin po natin yung bansa po natin. Comment down below kung anong masasabi mo sa video na ito. See ya sa susunod na video ulit.